Black Friday protest nagsimula na. Ang sigaw nila, resign daw. Ako po, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi magre-resign yan. At ito ang matindi. May kanta na masakit sa tainga ni Tamba. Martin magnanakaw! Martin magnanakaw! Martin magnanakaw daw. Yan po, nagsimula na rin po ang Black Friday protest sa UP Diliman. Diyan po sa kumakanta na yan. Ang kilos protesta at walkout ay bahagi ng malawakang kampanya laban sa di umano'y talamak na katiwalian sa gobyerno kasunod ng isyu ng maanumalyang flood control projects. Kanila rang ipinapanawagan ang mas mataas na pondo para sa edukasyon. Akalain mo nag-walkout yung mga estudyante para lang magkanta ng Martin magnanakaw. Ibay. Pero may sinasabi si Tamba dyan. Kayo naman, magnanakaw ba talaga? Ang sabi po niya sa post po ng... Kaninong post ito? Post ng Pinoy Trending. Ang sabi dito, ngayon lang, Romualdez nangako na hindi magiging lungga ng korupsyon ang Kamara sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tapos sabihin nyo, magnanakaw. Grabe naman kayo kay Tamba. Nagpakita ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyempre, magpinsan kayo na pagbuo ng Independent Commission upang imbestigahan ang anomalya sa flood control projects. Di nga. Ayon sa kanya ay hindi magdadalawang isip ang Kamara na parusahan ang mga mambabatas na makitaan ng korupsyon ng Independent Commission. Talaga ba? Sabi niya, hustisya ang hangad ng taong bayan, hindi palusot. Kaya't kailangan natin ng isang independent, patas at masusing investigasyon. Yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ano yan, GMA? At tanging katotohanan lamang ang isinusulong. Wika ni Romualdez. Ito, dagdag pa niya. Mahalaga dito ang pananagutan. Managot ang dapat managot. Higit sa lahat, dapat manatili ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. Ang issue dito, transparency at accountability. Ay, talagang galing palakpakan. Palakpak naman dyan. Pero ang sabi ng mga netizens, ang mga nag-comment dyan, ito ang sabi sa mga nag-comment dyan. Sabi ni Marcela Lizardo, well, blame the people who vote for them. Yung mga bumoto daw dapat sisihin. Paano yan? Wala namang naging katapat yan. Sino ang naging katapat ni Romualdez sa pagiging congressman? Wala. Kaya no choice, siya talaga ang panalo. Sa pagiging speaker, wala ding katapat yan. Wala tayong masisi. Hindi natin masisi yung bumoto sa kanya kasi baka naman no choice sila. Dito kay Villamor Payat, hindi kasi kayo naniniwala kay BP Kung noon pa lang naniniwala na kayo, di na sana tayo lubog ng Maynila. Hindi na sana lubog ang Maynila. Yun nga, noon pa, sinabi po yan ni VP Sara Duterte. Siyempre, bago magsalita yan, si VP Sara, ay may mga ebidensyang hawak yan. At meron siyang mga nalalaman bilang Vice President kasi meron din namang confidential fund yan. Diyan nagagamit ni VP Sara. Pero si Dunyor, ang laki ng confidential fund, billion pa, minsan pag may issue, walang alam. Sabi ni Giovanni Nuevo Onivia, nakakahiya ka na Martin Romualdez. Resign na ka. Ayaw na sa'yo ng taong bayan. Yun po yung mga umaayaw na. Bakit ayaw nitong imbestigahan din nila si si Martin Romualdez? Kasi yun ang sabi ni isang congressman ng Cavite na imbestigahan din itong si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Ayan na. Romualdez magnanakaw daw. Sabi nila. Totoo nga ba? Pero yung panawagan na Marcos resign, malabo sa sabaw ng pusit yan. Malabong mag-resign yan. Baka gusto pang na mag-extend yan. Hanggang dito na natin. Bye-bye.